Hello guys! Magandang hapon sa inyo. Andito na naman tayo para sa ating weekly investing video. Ako nga pala ulit si Aaron. At ayun nga, ang ginagawa natin dito guys is dinodocument natin yung ating investing journey. So ngayon, ang uunahin natin is yung ating Philippine stock portfolio. So before natin tignan yung portfolio natin, lagi natin yung introduction natin, no, kung bakit ba natin kailangan mag-invest is, 'di ba, para lumago yung wealth natin, at the same time matalo natin yung inflation o yung pagbaba ng purchasing power ng currency natin. So lagi natin sinasabi, gumagamit tayo ng fundamental analysis dahil long term tayo. Ibig sabihin, quality stocks yung mga binibili natin, pinag-aaralan natin yung mga income, PE ratio nila, yung mga utang ng company, ano yung competitive advantage nila. Tapos gumagamit naman when it comes to price naman, nagda-dollar cost average tayo. Meaning, 'di ba, sa Philippine sa Philippine allocation natin is 5,000 pesos per week. 'Di ba? Tapos gumagamit tayo ng long-term active investing. So, matagalan talaga yung horizon, which is 5 to 10 years, no? So, ayun nga, sa Pilipinas, 6.5 pa rin yung interest rate. Anong big sabihin nito? Ibig sabihin, yung mga business, pag uutang sila, ito yung rate na kailangan nilang bayaran. Siyempre, pag individual ka, mas mataas. So, ayun nga, pwede tayong gumawa ng video sa susunod. Pero ito na, ito yung portfolio natin, Philippine stock portfolio natin. Pag-clinic ko to, kung makita nyo, market value is 121,000. Sabihin, lugi tayo ng 1.76%, no? So it's okay. Hindi yun nga maganda, hindi gaano tumataas, hindi gaano gumababa, no? So that's okay naman. Same thing, biggest loser natin, kung makikita nyo, Mary Mart, 'di ba? Sa biggest loser natin 'yan. Then ito naman si JG Summit, biggest loser din natin to. 14%, sabi dito lugi tayo ng 900 pesos kung makikita nyo, no? Tignan nyo yung mouse ko kung saan naka-hover. So that's okay. That's part of investing. Talagang hindi naman lahat puro talo panalo. Kung may mga winners din naman tayo kagaya ng Monde. Okay, kaya tinatawag natin long term, importante. Quality yung stocks kasi magba-bounce back yung presyo. At pag nag-bounce back yan, tayo yung magre-reap din ng reward. Okay? So before tayo mag-dollar cost average yung 5,000 natin, quick news lang tayo. So sabi dito, inflation fallout keeps Philippine shares sliding. So dahil nga nagkakaroon ng comeback yung inflation, hindi lang sa Pilipinas, no, pati sa US o sa buong mundo. Okay, inflation is yung pagtaas ng bilihin. Ito sabi nito, March inflation higher at 3.7% but still within government target range. So sinasabi lang nila yan. Pero kung binabantayan nyo yung presyo talaga ng mga binibili nyo, hindi lang 3.7% yung tinataas ng presyo, no? So, ayun. So, guys, hindi na ako magpapatagal. Pero, before tayo mag-allocate, ulitin ko lang, hindi to financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. So, ayun. Unang lalagyan natin is yung Pure Gold. So, Pure Gold is literally down, no? They're down a lot. So, ito yung nakikita ko. Kasi nakikita ko wala naman nagbabago sa Pure Gold, eh. Talagang stocks lang nila, 'di ba? Okay? Nakikita ko marami pa rin naman bumibili. Okay? So kaya yan, yung mga normal na company pwede nyo tignan, no? Pero syempre tignan nyo rin yung numbers, yung financial statement nila. Okay? So open ko lang yung calculator natin. Calculator. Okay? So 2,500, check ko lang. Only 4 minutes pa lang tayo, no? So may 2,500 tayo, divided by the stock price. Okay. 104 points. Lagyan natin 104.2. Okay, so ayan, pure gold, no? So, ayan yung ano natin. Okay, pure gold. Yung next one naman natin is JG Summit. Or I think John Gokong Wei ang ano na to. But JG is John Gokong Wei, no? Kay Gokong Wei to. So yan, yep. Actually, isa to sa mga biggest company ng Pinas. Wala namang pinagbago, eh. That's why, kung titingnan nyo yung income statement, pwede nyo pag-aralan yan. May mga tinatawag silang, yung income statement nila, pwede nyo tignan yan. So it's literally down, kaya talagang
Actually, I'm excited. Nasa 5 years na niya, ngayon lang siya bumaba. And I believe na wala naman pinagbago eh. Kaya I don't mind buying the dip. Mas more than 70% yung binaba niya. So ayun, JG Summit is ticker symbol JGS. Okay? Ayan guys, JGS. Sorry, nangyari. Okay? Alright. So, ayun, gawin natin yung calculator natin. And then, 2,500 divided by 83.3. Gawin natin 83.4, no? 83.4. Round up na lang natin. So, yep. So, ayan, just a quick recap lang guys. Yung 5,000 natin, hinati natin siya sa dalawa. Pure Gold, 2,500. JG Summit, 2,500 din. Okay? So, ulitin ko lang din yung financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. So, ang magdadala talaga sa inyo dito guys is yung saving pattern ninyo. So, kung may negosyo kayo, lahat ng sobrang yung pera, kung hindi nyo naman siya idadagdag sa negosyo nyo, it's better na i-invest ninyo. Kung kayo naman ay employee, dapat regularly kayo nag-save, then ini-invest ninyo. Lalo na, we take advantage na mababa yung stock market ng Pinas. Diba? Kagaya ng pinakita ko sa inyo, diba? Yung Pure Gold, within 5 years, tignan natin yung 5 years chart niya. Kung titignan nyo, tignan natin, ayaw. Diba? Sabi dito, nung 2020, ang presyo niya 53, yan yung all-time high niya. Pero nung 2019, 44. Diba? Na kung tutuusin, hindi naman pumapangit yung negosyo ng Pure Gold. Makikita mo naman yan eh, kung pumapangit yung negosyo ng Pure Gold, diba? So, ayun guys. Ayun lang naman. So, ako nga pala ulit si Aaron. Actually, it's a good week para sa akin. Yung iba, iniisip, mababa, pangit bumili. No, it's not like that. Mas mababa, mas maganda. Okay, you take advantage of it. Okay, dahil dollar cost average. So, isipin nyo, sale. Diba? Ganun lang yun. And, long-term thinking lagi tayo. Huwag kayong short-term. Diba? Dahil di naman tayo traders. And guys, salamat sa panonood. And I'll see you in the next video. And bye for now.